Yes, get ready with me, yarn. Gora for today's video. Ganun nagsisimula ang aking araw sa work. Start ako ng 2 p.m. until 10 p.m. So, huwag kalimutan mag-sign up the cross for safe driving all day. Alrighty! Abay, nagbabaon rin nga pala ako ng tubig sa aking mahiwagang tumbler na Hydro Flask. Baka naman. At syempre, at the back of my mind, panibagong pakikibaka na naman, panibagong adrenaline moments. Ay, Diyos ko, ang buhay Canada. Iisip ko nga, galing pala ako ng Dubai ng 14 years, maraming ginto. Diyos ko, dito pala sa Canada, marami ding ginto. Gininto ang adrenaline. Charot! Totoo nga ang kasabihan, nasa ginto ang pera, kaya wag kang umano dyan. O diba, fresh pa si auntie. Mamaya lang for today's video, para ka na namang ginahasa na 10 kabayong maligalig. Aba, ikaw ba naman ang tumamba ng 8 thunders per day? 1 oras kada isa, abay di kung hindi ka pa tumambling. Caregiver yarn, give lang ng care. Dahil sa katapusan, alam mo na, may magme-message na ulit. Dini naman sa Canada, mainam naman mag-drive, lalo na sa ganarin trabaho. Community home care worker, nag-work naman for me kasi walang masyadong traffic. Pag sinabing 10 minutes ng Google Maps, 10 minutes to reach your destination, ay sadyang darating ka ng gayong oras. Maliban na lang kung ikaw ay may commercial pa along the way, Diyos ko. O disclaimer lang ha, dito ito sa Niagara Falls sa Ontario, kaya ewan ko lang sa ibang part ng Ontario. Ganun kailangan ng pronunciation, Ontario. Yamot lang ang mga kalsada din kasi pag nadaan ka, lubak-lubak. Kaya kawawa ang sasakyan. Pero normal yan din ha, at gawa ng ang mga lubak na daan na iyan ay pinoplow kasi pag winter para alisin ang snow. Kaya nababakbak. Yun, kaya tiis ganda yarn. Overall, naka-adjust na rin naman kahit paano. Sabi nga, malayo na. Pero malayo pa pala. Charot. O siya, moving on. Kita maghuntahan na ulit. Andar na ako. Diretso sa aking next client. Para dito sa aking trabahong home care community worker dito sa Ontario. Char. Abay, ante, malamig for today's video. Hello mga kalulita! Kamusta naman ang mga tapal natin sa noo dyan? At for today's video nga ay Diyos ko rode 13 degrees aki nataas na ang balahibo. Mas makulimlem. Yung kala may uulan din na hindi naman uulan pag makulimlem. Diyos ko, malamig na rin 13 na are. Pero okay, hanggang doon lang ha. Huwag na ibababa. Diyos ko pa rode ako, hindi pa ako ready. Yan. Tama. Yan. Natangan na naman doon sa signal. Animalandia. Naabutan ako ni Amber. Si Amber Heard. Pagka yun ay nag-amber, which is yung yellow, syempre gora ka doon. Ang eksena nga kasi ng traffic signal din sa Canada matanga kami nung una. Gawa meron sila din yung tinatawag na advance. Hindi yung advance sa pera ha. Iba yon. Wala tayong gayon. Wala tayong pang-advance. Ang eksena niyan, pag ikay nasa signal, yung kunyari, signal intersection, pag sinabing a-advance, ikay aabante para ikaw ay makatawid. Kung magle-left signal ka gayon, ikay aabante. Ang system ng abante mo, yung nasa gitna ka. Pag sabi mong nasa gitna, yung kung hindi mo alam na walang dadaan, iisipin mo, tangina, mababangga ako Ay hindi, ikaw ay a-advance na doon ka mag-iintay. Timing baga, timing. Pag timing mo, di kapag nakita mong coast is clear, saka ka umalagwa ng pasok. Kahit na may parating. Basta, ikikwento ko in some detail after some time. Pero sadyang kakalituan ko nila. Madilim na ga. Mahina kasi ang mata ko sa liwanag, kaya ako lagi nakasalmin. Tapos pag sa gabi, yung eyeglasses at malabo naman ang mata.
Malabo ang mata sa biyahe, hindi naman malabo in madali mag-drive sa gabi. Oy, hindi ka magbida-bida diyan nang wala kang makita. E dini pa naman sa Canada ko puro de. Paduguan din kapag ka nagkadalihan. Yung mga crash landing on you, ang eksena. Are, garne mag-get ready sa iyong visit for the day. Suotin ang mahiwagang sandata. At sa araw na ito, ang walang kamatayang mask at gloves. Yan, Diyos ko po inang, pagka wala are, aywan ko na lang kung bumalik ka pa sa bahay ng kliyente. Tapos na! Tapos na ang paandar. Ang aking regular na si Maria Mercedes. Inintay nila ako kasi may lakad silang mag-asawa. Ang kapisa na rin sa balor niya ay ang kanyang nag-iisang support ay ang kanyang Diyosawa, ang kanyang esposo na si Robert Arevalo. Ang lahi ng mga yan, excuse-moi, French, Colombiana, ang eksena nila mga auntie. Ano yun sila? Yun yung kinukwento ko na pagkalabas siya ng hospital na sa akin na siya. So, for today's video, ang ganap ng mag-asawang yan is lalayas mamamasyal. Kasi yung mister niya parang may-ari naman siya ng sarili niyang business M&M. So, he has all the time in the world. At napaka-dedicated ng asawang yan, as in super, wala akong masabi. In fairness naman dito kay Maria Mercedes, yung talent naman niya ay hindi siya malubha. Well, na-stroke siya, yes, pero alam nating may hope doon, like recovery in progress. It's been 6 months from nung nangyari. Malaki ng improvement niya kasi in fact, able na nga siya nakaka-ambulate na siya. Alam mo yun, yung nakakatayo na rin siya sa bed niya. But still, support mo pa rin yung likod niya for balance, tsaka yun nga, ililift mo siya from bed up para isit mo siya sa wheelchair. Na-shower na yan from nung morning visit. So, nabihisa na yan ng esposo niya. So, ang eksena namin pagdating ko is mag-change lang ng brief. Brief is yung mahiwaga natin protection diaper para lang protected siya sa labas kasi syempre 'di ba hindi naman niya makakapagsabing na iihi siya o na earnalin siya. So yun yung support. So for going out, lagi ko siyang advice na 2 pads ang gamitin. Like today ang ginamit namin is yung pull up, yung parang papanty style kasi nga natin alam kung anong oras sila makakabalik. Pero yung visit ko for the evening is around 7:30. So about that time fully soaked na yun for sure. And syempre, kung Umarnalin yun, alam mo na, may papasko. Diba? May gintong alay. Ganon! Kapag katapos mo siyang mapalitan ng ma-change na yung brief niya, all set naman na siya, sinuklayan mo na si Lola for hair care. So, brush mo yung hair ducts ng Lola mo. Short hair naman siya. Tapos, wear may eyeglasses niya. And then, yung jowa niya, lagi yan si super spray ng pabango. Alam mo na yung mga thunder smell, yung mga bulaklaking ewan. Dalawa palang alagang aso ang mga yan. Imagine, sobrang duwag ko sa sobrang duwag ko sa aso. Kalain mo ba naman sa trabahong sari-saring klase na ng aso yata ang nakita ko. Pero syempre, nag-aabiso naman, basta may instruction naman kapag may risk, makikita mo naman yun dun sa care plan nila. Pag may risk sa visit, merong animals or pet presence, sasabihin mo na put away the dog or put away the cat during the care. Kasi nga syempre, di ba, kahit pa sabihin mo namang, naku, marami ako istorya dyan sa mga hayop na yan. Literal, hayop ang mga Hindi, I mean to say is, like hayop kasi animal sila in Tagalog. Yun, pasado na sa back parking. Charot. Okay, off to our next standard na itutumba for today's video. Ito naman si auntie, wala rin as usual. Hindi naman din siya kalubhaan. But since we will just do shower assistance, I chose to use... Ayaw mong magpaalis ha. Pasuot na rin vinyl. Mas gusto ko to actually. Kasi, itong blue, na vinyl din siya. Ito siya, oh. Fit guard naman. Okay, pamay na lang po.
Mas gusto ko kasi medyo parang meron siyang powder sa loob. Though powder free siya, pero parang feeling ko lang, sa utak ko lang, ay meron siyang kwan. Ay gusto ko kasundo ng kamay ko, hindi nag-allergy. Uy, dahil wala ng supply, parang gusto yata ako pang bumili. Ano, baka naman, charot. Ay di yung gagamitin. Kaya tinitipid ko yun. Pero, tsaka, ito kasi talaga yun eh. In totoo talaga. Ari kasi pag ginamit mo pag may Ernalyn, alam mo na kung ano makikita mo, di ba? Dirtiness to the highest level, di ba? So parang hindi mo gustong ituloy yung ginagawa mo. Dahil nakikita mo ay pag ang gamit ko, ay di syempre dark, ay di alam mo na, contrast ang color. Di ang kulay ng ginto di na hindi masyadong halata. Ay di halata pa sa gawain nang hindi ka biglang, arte. Syempre sa trabahong ito, hindi pwede maarte. Lalo't hindi ka kagandahan. Uy, wag kang umano dyan. What? Okay? Alright, see you later. Puntahan ko man na si Auntie Pasing. Si Auntie Pasing shower assistance lang. Siya ay fully able at napakatangkad niyang babae. Yun lang ang masasabi ko. At itago natin siya sa pangalang Maria Criselda. Ganon. Charot. Ang kapisa naman na rin kapatid niya. Yung kanyang sister ay napakabait din. In fairness naman, masasabi ko naman na maswerte naman ako sa halos lahat na nabivisit kong mga clients and relative kasi most of them ay mababait. When I say most of them, sa ibig sabihin, may mangilan-ngilang intrimitida ng taon. Na pakikisamahan mo syempre. We understand kung anong pinagdadaan nila syempre. Mahirap din naman yung posisyon nila kasi sila yung nandoon sa family member na may sakit 24/7. So you expect na ang pakiramdam ng mga iyan ay syempre pagod, aborido. Tapos, alam mo yon yung danas ko yan gawa ang aking mother, si Lolita. Si Lolati, yung mother ko, parang 2 years and a half din nagbattle ang aking food rebel sa lung cancer. So, yung daily rant ni mother, hindi naman daily rant, daily vent ni mama na pag siya ay, syempre, pagod na, puyat, ay syempre, asawa di ba? Lalo pa naman pa bebe ang mga gayan, lalo pag may sakit. So, having it said, yung pakaramdam ng mga family member na naaabutan ko na yun nga irritable, minsan naman parang yung hope and joy na lang sa iyo na lang huhugutin kasi pagdating mo fresh ka, hi hello eme, di ba, lively ka, di ba? Doon nila huhugutin na lang yung saya for the day to keep them up, to go by the day. Kasi nga syempre pag alis mo after an hour, balik na naman sa kanila syempre yung alaga, yung pasyente, and all the hirap, all the dumi, kalat, mabaho, maligalig, mabigat, everything nasa kanila ulit ma-absorb yun. So, imagine mo yung weight nila. So, talagang ramdam at relate ako sa family member na ganun. Kasi, alam ko yung pinagdaanan ni Mudra Bells at alam ko rin ang pinagdaanan. Kaya ako nasabing, somehow ma-relate ako sa nararamdaman ng ibang family member. Be it sa ating Pilipino or be it sa ibang lahi. It's all the same. Emotions are all the same. Mapapagod ka, manghihina ka, malulungkot ka, sasaya ka. It's all the same. At dahil dyan, ang dami ko na namang inebas, girl. Kailangan ko na umakyat daw. At ang alaga ko, tsak ako'y nakatayo na sa banyaw. Nagiintay na. Kulang na lang Flores, dumating ka pa. Ako na lang maliligo. Chong. Siya, mamaya na ulit. Daldal mo. Matapos na rin. Wala. Ang ganun building tama. Far and zero. Walang elevator. Bay di ayun, may naitumba na naman tayo. Naitumba na natin si Ante. Si Ante Maria Criselda. Kalaking babae noon. Ilang gas siya? 6-footer ba yun? I-5'4" ako. Sus ko. Well, what to do? Work is work. Malaking babae siya. Wala yung kanyang sister at diyan. Di kami nagbangkaan na lang muna habang siya naliligo. Kakatuwa nga yan, gawa pagdating mo, naka-ready na ang gamit niyan. Kasi nga diba able siya, so kailangan lang niya ng, ano ba to? Inibok at parang balik ko. Tamo nakaklip ako, gawa ng syempre yung buhok kong pang high school.
ay gawa syempre nag-aano ka aray. Hairpin, anong edad mo? Gawa syempre pagka magagagayon ka, ano yung buko. Ay di ayun nga, shower assistance lang iyan. Tapos yung kanyang mga gamit naka-ready na doon. Talagang iintayin ka lang para alalay mag-shower. So yun nga, to naman si Maria Criselda, meron siyang ang diagnosis naman dyan, meron siyang hypertension, asthma, diabetes, ano pa ba? Meron siyang related siya sa schizophrenic, parang schizophrenia disorder kind of. So yun, so may mga mood swings yan siya, may mga feeling depression, mood swings, and yun, yung mga sa kanya, hallucinations. So para din siya minsang, alam mo yun, medyo para siyang bata. So pagkakausap mo siya, hindi ka nagbe-baby talk, pero yung alam mong hindi siya kasing snappy katulad natin na as normal, but she's okay, you can communicate to her well. Today, madami yung chikahan at bangkaan namin at huntahan today dahil siya ay galing sa kanyang Wednesday social group. Means yan yung mga ways para makakope sila sa society in terms of yung parang mag-active pa rin sila mga mingling people, yung makaramdam pa rin sila ng self-worth, ganyan-ganyan. So kinukwento niya kung ano ginawa niya kanina. Tapos may nadagdag sa group nila. So, syempre, dahil regular ko yan, so, kada magkikita kami, regular ko siya ng Monday and Wednesday, and kada magkikita kami, tatanong ko sa kanya kung kamusta yung social group mo, may bago ba sa group nyo, to start the communication, then also, then syempre, hyper naman si ante, dahil mega kwento siya kung anong ginawa. And then, ayun, saglit muna ako sa balor kasi ihi na ako. Ayoko ding naihi sa labas hanggat maaari. Unang-una, walang bigat. Okay? Gora na ako sa ating next na itutumbang thunders. Okay? Ciao, see ya! Sorry na nga, mga ante. Di ba sabi ko, okay, paalis na ako'y iihi sa bahay. Ay, ako'y palayo pa lang. Nagpangita kami na ring kapatid, na ring aking binisit na client. Tapos nagkang sisigaw daon na, Florence! Ay, hindi ko mamani. Nagkatakoy walang salmen. Diyos ko, Rode, tamo ko anong inabot. Aray ko. Nag-abot na. Mahiwagang pakwan. Tingnan. Oh. Diyos ko, ang pakwan ni ante. Ay, kanya nga lang, ay sabi daw, ari daw ay bukas. Gawa ari pinasasample daw nung nabilhan niya. Eh, nakita daw siya, parang binigyan pa siyang extra. Yan, dito lang sa tapat ng Food Basic. Eh, sabi, Diyos ko po, nakapakwan pa eh. Sabi, ikuhanin mo na ari Florence at kami marami na hindi nakasya sa rep. So, yun, and at times like this, you need a juicy fruit. Charot. At times kasi, may mga client na gayaan, nagbibigay ng kung ano-ano. Kunyari, prutas. Or, syempre, hindi naman leftover. Syempre, hindi ka na makukuha naman leftover, di ba? Parang kung kunwari, meron silang, dati nakatanggap ko ng parang may packet ng strawberry. May packet ng strawberry binigay kasi galing lang silang grocery. Minsan parang na lang yun, courtesy nila, ng gratitude nila sa iyo, parang ganyan. So bibigyan ka nila ng something. So kadalasan naman food. Expect ka na. Gayaan. Syempre hindi pa mga titulo ng lupa, malayo pa yun. Charot. Siya kayo uuwi na pa ako na segwayan pa ako ng watermelon. Syempre, grasya is grasya. Bye.